Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng opinion, reaction ngayon itong Facebook reel posted by Kwento ng Bayan. Interview ni Lucy Cruz Valdez kay Ombudsman Remulla, October 24, 2025, kahapon. Nako, nakakagulat. Ombudsman na ito, sabi niya, tax avoidance is legal. Halos hindi ako makapaniwala. Para bang bending the law. Is it okay, secretary? Yes, sir. Bend the law. Ngayon ito na tax avoidance. Pakinggan natin ha. Halos hindi rin makapaniwala si Miss Lucy Cruz Valdez. Paano masabi? This tax evasion and tax avoidance. Tax evasion is legal. Oh. And bend the law is not breaking the law. Tax evasion is And tax legal. avoidance. Parang may naamoy ako hindi maganda. It's legal? Tax avoidance is legal. Umamatay ako. Tax avoidance is legal. Paano masabi? This tax evasion and tax avoidance. Tax evasion is legal. And bend the law is not breaking the law. Tax evasion is And tax legal? avoidance. Parang may naamoy ako hindi maganda. It's legal? Tax avoidance is legal. Umamatay ako doon. Bend the law. Paano masabi? This tax evasion and tax avoidance. Tax evasion is legal. Oh, di ba klaro? Tax avoidance is The legal. law is not breaking the law. Tax evasion is And tax legal? avoidance. Parang may naamoy ako hindi maganda. It's legal? Tax avoidance is legal. Umamatay ako doon. Tax avoidance is legal. Bending the law is not breaking the law. Ayan, napanood ko sa programa ng Net25 si Senator Marcoleta, pinag-usapan na yan, yung bending the law is not breaking the law daw. Hindi sangayon si Senator Marcoleta. Ito ang kaibahan kasi puro sila abogado, ano? Puro sila abogado. Si Senator Marcoleta, bago siya pumasok sa politika, matagal ang kanyang practice, court litigation talaga. Iba yung abogado ka na, I don't know kung si Boying nakahawak ba talaga ng kaso, kung nakipagdebate ba siya sa korte. Ako, nakasaksi ako ng yung mga balitaktakan ng mga abogado sa loob ng korte. Doon mo makikita yung galing ng and kawawa ang ating mga piskal, hindi sa pag-ano ng mga piskal ang daming kasong hinahawakan ng mga piskal, patong-patong. Sa dami ng kumpara dito sa mga abogado, sa mga law firms, of course nagbabayad ng nagbabayad ng maganda yung mga kliyente nila. Well prepared itong mga super galing ang mga abogado, basta sa mga law firm na mga matitigas sa galing ng abogado talagang madidismiss ang kaso. Ang daming anggulo kasi na pwede nilang So, yun. Between Senator Attorney Marcoleta and Attorney Ombudsman Boying Remulla, sabi ni Boying, bending the law is not breaking the law. Sabi ni Senator Marcoleta, parehas lang yan. If you bend the law, you have broken the law. Ganon din. Hindi ako abogado. Common sense. Why bend the law? Do not bend it. It's the law. It's a law. Dito naman tayo sa buwis. Tax evasion, tax avoidance. Avoid. Di ba parehas lang yun? Magkaiba daw, sabi ni Boying. Ang legal daw, sabi niya, tax avoidance. So, paano yun?
Ito, konting kwento lang, tunay na pangyari, hindi ko lang banggitin ang mga pangalan. May dalawa akong kaibigan. Una, negosyo niya tungkol sa pagkain. Mayroong, of course, kung tax BIR. Mayroong kumakausap sa kanya na taga BIR na ganito. Kaibigan niya na yung taga BIR. Para konti lang ang bayaran mo, ganito ang gawin natin. So, makakatipid ka. Dahil nakatipid ka, sa natipid mo, bigyan mo ako. Ganon. Itong kaibigan ko, committed Christians. Ayaw niya ng, he wants honesty. So sabi niya sa kaibigan niya, huwag. Kung ano ang dapat kong bayaran, bayaran ko. Para sa gobyerno. Dahil kaibigan kita, sige, magbayad ako ng eksakto, kailang bigyan pa rin kita. Ganon. Bilib ako sa kaibigan ko na yun. Kaya, nagprosper ang negosyo niya kasi nga, very honest siya. Ayaw niyang manlimbong kung sa Bisaya. Itong isa naman, mas mayaman itong isa, malaking tax para sa gobyerno ang maibibigay niya kasi malaki yung negosyo. Malaki, hindi na pagkain, ba't hindi ko babanggitin? Kinakausap na siya. LGU, BIR, marami kong makausap. Dahil devoted Christian din itong isa, kasi ino-offeran pala yan yung mga percentages. May 1%, na 2%, 3%, mga ganon. Kinakausap siya nitong mga nagano ng voice niya, dito na lang sa 1% ang computation natin. Kaya lang, dahil nakatipid ka, bigyan mo kami. Hindi pumayag yung negosyante. No. Kung ano ang nakalagay sa batas, if it is 3%, compute it on 3%. That's what I want. Gusto kong magbayad ng eksaktong buwis. Walang nagawa yung kumukolekta ng buwis. Kasi ayaw niya ng yung ganong usapan na ipababa para may ganon ang nangyayari sa ating pagbubuwis. So, ito ba yung tax avoidance, legal? Ano lang nangyari? Ombudsman yan na tax avoidance. Si Ma'am Lucy Cruz Valdez, hindi makapaniwala. Is it legal? Yes, it's legal. God save the Philippines. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng livelihood assistance sa kanila, nagpapatanim ng saging lakatan at Arabica coffee. Panoorin nyo ang video nito. Karon na anak ko diri sa area ni Bai Paganan. So abuno silang rodane sa iyang tanom nga kape. So naay naga-wedding og naapod naga-abuno. So muna ni ang itsura sa tanom nga kape ni Bai Paganan nga tulo na ka bulan. So well grown na ang ginabutang. Magabuno pa na diyan. Na anay mga sanga. Ug karon naman sa pag-abono maga-spray na sad. So kining among tanom nga kape nga among napalit 16,900 na ni. So daghan-daghan na gyud.
Luoy sa Ginoo, maayo na gid ang tubo sa among mga tanom mga kape. Na anay mga og mo na ni giluagon sa gitamnan ni Bae Paganan sa 780 ka tanom niya nga kape. So salamat kaayo sa Ginoo og sa nagsuporta sa among pagpananom sa kape. Naot nga magpadayon kini aron mawas kami sa kalisod.